Pagsubok o tukso number 3, peraso. Tayo nga po ay nasa huling bahagi ng talakayang ito. Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga kapatid? Sumainyo ang kapayapaan. At sa huling bahaging ito ng talakayan natin na paano mapagtatagumpayan ng pagsubok o tukso number 3, ito ay use the measurement of God. Ang mapagtagumpayan ng mga pagsubok ay nakadepende sa kung anong panukat ang ginagamit. Sa General Table of Measurements ay mayroong mga categories ang sinusukat, kagaya ng length para sa distance, mass para sa weight, volume sa capacity, time, at temperature. Bawat categories ay may kanya-kanyang sinusukat at hindi po pwede ang mag-cross measuring o sukatin ng length ang mass o sa iba pang categories dahil hindi lalabas ang tamang resulta. Alam niyo po yung ibig kong sabihin? So, tuloy po natin. Ganon din po sa peraso o sa pagsubok. Hindi ito masusukat na napagtagumpayan na liban sa panukat ng Diyos. Kung sa sanlibutan panukat ay tagumpay na, sa panukat ng Diyos ay hindi pa pala. Kaya naman, bakit importante na gamitin ang panukat ng Diyos? Una, to measure spiritual, not only physical. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Kung ang gagamiting panukat sa pagsubok ay ang physical na kalagayan, ito ay nakapapanlin lang. Kadalasan, ang tinitignan ng sanlibutan ay ang physical na kalagayan ng tao. Sabi nga po nila, kung ikaw ay mahirap, you're under curse. But in fact, that's not true. Dahil sa Panginoon, hindi naman mahalaga kung ikaw ay mahirap o kung ikaw ba ay mayaman. Ang mahalaga ay ang kalagayang espiritual. At ang sabi nga po rito ay, magalak ka. Magalak. Kahit anuman ang kalagayan sa buhay. Sapagkat sa panahong iyon, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan sa kanluran, sa ilaga at sa timog at kakain sa andaan ng kaharian ng Diyos. Magalak ang kasama sa hapag sa kaharian ng Diyos. Ang kalagayang espiritual ang tinitignan ng Diyos upang mapasama sa hapag na ito sa kaharian ng Diyos, kung saan naroroon ang totoong kagalakan. Kaya anuman ang kalagayang pisikal, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap,
Ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya't magalak, hindi sinusukat ng Diyos ang ating physical na kalagayan kung tayo ba ay maliligtas o hindi, kasama sa pag-ibig niya o hindi. Ang tinitignan niya ay ang spiritual na kalagayan ng isang mananampalataya. Sa pag-ibig ng Diyos, naroroon ng tunay na kagalakan. So, why it is important to use the measurement of God? To measure real overcome, yung totoong napagtagumpayan. Tingnan po natin. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayun din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Sa bahaging ito, ipinapakita kung ano ba talaga ang priority ng ating buhay. At this priority will affect the real overcome. If we've deceived, ano ang sasabihin ng Panginoon pagkatapos? Kung tayo natukso, kung saan nagkamali tayo ng priority, sasabihin ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Panginoon, kayo po yung priority namin. Sabihin naman natin yan. Then, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba na kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kita niyo po yon, mga kapatid. What is our real priority? Ang mapasama dito o ang matanggihan? Ano ba yung totoong napagtagumpayan? Ano yung totoong overcome? Ito po yun. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pag-iipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang totoong overcome ay yung maging bahagi o mapasama sa totoong nakagawa nito. At sa tagumpay ng Panginoong Hesus na ito, sabi po niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Dahil pagdating ng pagkakataong iyon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas at mapapasama sa tagumpay na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang totoong overcome ay hindi po yung
chasing the world, yung hinahabol mo yung sanlibutan. Rather, it is chasing to prioritize the one who truly overcome this world, ang Panginoong Hesukristo. Being part of that victory, anuman yung kalagayan ng buhay. Kaya, don't be deceived. Can we truly overcome perazo o pagsubok, tukso? Yes, we can. If we first evaluate the situation through face it as a test, pursue the positive outcome, and then stiff the steers of improvement, then we need a help from God to recognize God is the teacher to us in faith to God and to concord to God's will. And then 3, use the measurement of God to measure spiritual, not only physical, and to measure the real overcome. Bawat pagsubok is a chance to experience the help from God. Basta tayo'y mananatiling tapat sa Kanya. Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. At kung papaanong parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. And sa bawat pagsubok is a chance to experience God. It is also a chance to punish, parusahan ng masasama, sapagkat tinatanggihan nila ang tulong at kalooban ng Diyos. Kaya, kaibigan, kapatid, kung sa tingin mo'y nasa pagsubok ka ngayon, ang kalagayan iyan ng iyong buhay ito na ngayon yung pagkakataon na lumapit at humingi ng tulong sa Diyos upang maibsan ang hirap ng iyong kalagayan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng tulong sa lahat ng pagsubok. But if you remain sa katigasan ng iyong ulo, di ba tama si Apostol Pedro? Yung katigasan ng ulo, and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Yung katigasan ng iyong ulo at tinatanggihan mo ang tulong ng Diyos, parusa iyan sa iyo, at yan ay patikim pa lang hanggang sa araw ng paghukom. This is now your chance. I pray maliwanagan po sana tayo sa bawat ating mga pinagdadaanan. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan ay mula sa Diyos Ama at mula sa Panginoong Hesukristo lamang matatagpuan. Hanggang sa muli, mga kaibigan at mga kapatid.